Mas pinigting ng pamahalaan at ng mga otoridad ang pagtugis sa mga puganteng sina Saldico at Atong Ang. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Sweden sa posibleng lokasyon nito. Habang nasa Cambodia na ang liaison officer para sa posibleng kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Yan ang report ni Ryan Lisiges. Minamadali na ng pamahalaan ang pagpapa-red flag sa foreign passport ng puganteng si Saldico. Layo nitong mapigilan daw si Ko na makaikot pa sa ibang bansa. Batay sa pinakahuling impormasyon, namataan umano si Ko sa Stockholm, Sweden nitong January 15 base sa mga dokumento na inihain nito sa Korte Suprema. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Sweden kaugnay sa posibleng lokasyon ng dating mambabatas na merong warrant of arrest dahil sa anomalya sa flood control projects. Sa ngayon kasi, tanging Philippine passport lang ang nakansela kay Ko. Naniniwala si Remulla na nasa Portugal pa rin ngayon si Ko. So, very limited. Hindi siya makaka-check-in sa mga hotel kasi yung mga credit cards rito frozen na. Maliban, kung alam namin, mga $100 million ang dinala niya abroad via crypto kung ayun ang nagagamit niya. Criminal talaga. Marunong talaga sa krimen. Samantala, nasa Cambodia na ang liaison officer ng Pilipinas para makipag-ugnayan sa posibleng kinaroroonan ng isa pang pugante na si Charlie Atong Ang. Ayon kay Remulla, lumiliit na ang mundo ni Ang. Pero aminado si Remulla na malaking hamon sa paghuli kay Ang salapi nito. But his world is getting smaller. Palit ng palit yan. Kung nasa Cambodia, may extradition tayo, makukuha natin siya. Ang problema na naman, napakadaming salapi niyan. Diba? Pero hindi posible lahat yan. Si Tevez, napakaraming salapi, pero nakuha pa rin natin sa Timor-Leste. So with ngayon na Pangulo ng ASEAN ang ating presidente, baka sakali ang coordination meeting niya mas maganda. Sa nakalipas na 20 araw ay 18 sites na ang na-raid ng PNP sa posibleng kinaroroonan ni Ang. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.